Kumusta po kayo mga kaibigan? Nais ko po kayong batiin ng isang maganda, masaya at pinagpalang araw po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din po sa ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng mundo. Isa pong magandang araw at magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Kumusta po ang ating gising mula kaninang umaga? Salamat sa ating Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ang inyong Nanay Riley dito po sa amin ay nagising sa isang malakas na ulan. Malakas po ang ulan kaninang umaga at ngayon po ay paambon-ambon, painit-init ng konti. Ganyan po ang klima ng panahon o tema ng panahon dito po sa aming lugar sa Calamba City. Kaninang umaga po, nung tayo nagising, tayo po ay nagkape, kumain ng agahan, nagmerienda, at purihin po ang ating Diyos. Salamat sa mga biyaya na ibinigay niya sa atin kasi napakain na po ng Panginoon ang ating mga katawang lupa. At sa oras naman pong ito, ang pakakainin naman po ng ating Panginoon ay ang ating mga kaluluwa. At ang pagkain naman po ng kaluluwa natin ay walang iba kundi ang salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, nawa po ay lagi kayong handa. Kung kayo po ay may mga Biblia, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 22, verse 3 hanggang verse 6. Ang title po nito, nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Sabi po dito, noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo kung paano niyang maipagkakanulo sa kanila si Jesus. Verse 5, natuwa sila sa kanilang pag-uusap at pinangakuan ng salapi si Judas. Verse 6, sumang-ayon ito at mula nooy humanap na ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus nang di namamalaya ng mga tao. Tayo po muna ay manalangin mga kaibigan at medyo mabigat po itong ating binasa. Aming Diyos Ama, sa oras po ito, kami po o Diyos ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at umaamin o Diyos na kami nagkasala mula sa aming mga isipan, salita at gawa. Kami po o Diyos ay may pagkukulang, pagkakamali at may mga kahinaan. Patawarin niyo po kami Ama sa lahat-lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming kapwa at laban sa aming mga mahal sa buhay. Pakabalutan niyo po kami Ama ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo sa oras na ito, ganun din ang aming buong sambahayan. Gabayan niyo po kami sa pagbabasa ng iyong salita at Holy Spirit, inaanyayahan ka po namin na samahan niyo po kami sa umagang ito at ikaw po ang magpaunawa ng salita ng Diyos sa buhay namin sa oras na ito. Maraming salamat po sa iyo Ama at pinapasilihan po namin ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang aming gagawin sa oras na ito, ang pagbabasa ng iyong salita at kung paano mo ito ipaunawa sa amin Ama. Sa iyo po Ama ang lahat ng papuri at ang lahat ng parangal, ang lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa oras na ito sa ating mga buhay at balikan po natin yung ating binasa. Ito po si Judas Iscariote ay isa po ito sa 12 disciple ng ating Panginoon. Araw-araw ay kasama nila ang Diyos. Nakikita nila ng hayagan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit bakit na-deceive o bakit nadaya ng kaaway si Judas? Sabi dito sa verse 1, noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12.
Bakit nga ba nakapasok si Satanas sa buhay ni Judas? Isa lang po ang nakita ko po dito. Sabi po dito sa verse 3, ay verse 6, verse 5 po pala. Natuwa sila sa kanilang pag-uusap at pinangakuan ng salapi si Judas. Yan. Madalas po ang nangyayari sa buhay ng isang tao, ang pinaka number 1 po na lagusan sa ating pisikal na katawan, kung bakit nakakadaan ang kaaway o ang dyablo o kaisipan ng dyablo ay walang iba kundi ang ating isipan. Sa atin pong isipan nagmumula ang lahat ng bawat kilos, bawat ginagawa natin, bawat sinasabi natin ay diyan po nagsisimula. Yan po ang pinakamaluwag na pintuan ng ating buhay, ang ating isipan. At malalaman lamang ni Satanas na nangyari yung kanyang itinanim na masamang kaisipan sa buhay ng isang tao kapag ito ay binibigkas na ng tao. Pag sinasabi ni Satanas sa isipan na pumatay ka, tapos napabalot ka doon sa kaisipan ni Satanas at binigkas ng iyong labi o ginawa ng iyong pisikal na katawan, hindi ka man nagsalita pero pumatay ka, ibig sabihin po ay na-deceive ng kaaway ang buhay ng isang tao. Kaya nga mga kaibigan, mag-ingat po tayo palagi. Kaya po si Judas ay na-deceive o nadaya ng dyablo kasi naghangad po siya ng salapi. Pinangakuan ng salapi si Judas na kapag naipagkanulo niya ang ating Panginoon ay bibigyan siya. At kung babasahin po natin ang kabuuan ng chapter 22 ng Lucas, ang mga number 1 po na dumakip kay Jesus Christ ay mga saserdote, mga pinuno, kumbaga pinuno ng kaparian, pinuno ng mga ministro sa panahon natin. Kumbaga mga saserdote pa. Ang trabaho ng saserdote ay gawin yung mga bagay na kalooban ng Diyos at mga bagay na magbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Kaya lang nung panahon na yon ay kahit man ang mga saserdote ay na-deceive ng kaaway. Nakakalungkot isipin dahil ito si Judas, siya ay kasama sa 12 disciple ng ating Panginoon. Nakikita niya na ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala. Alam niya na si Jesus ang Misaya na hinihintay ng mga tao ng panahon na iyon. Ngunit sa isipan pa lang niya ay nilapastangan niya na ang Panginoon. Bagamat alam niya kung sino si Jesus na kanyang kasama araw-araw, pero na-deceive ng kaaway ang isipan ni Judas. Nagkaroon siya ng kaisipan na ipagkanulo ang Panginoon sa pamagitan ng salapi. Pinagpalit niya ang kanyang pagiging disipulo at anak ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Kahit man sa ating kapanahunan mga kaibigan, madalas talaga ay nakakagawa ang tao ng masama kapag nakita sa ating buhay yung motibo na mali. Dahil kapag mali ang motibo ay talagang mula sa isipan na kung anong dinidikta ng dyablo ay sunod-sunuran ang bibig, sunod-sunuran ang kamay, sunod-sunuran ang paa at buong katawan mula ulo hanggang talampakan. Yan po ang mga karanasan ko din ng mga panahon na ako po ay matamlay pa ang pananampalataya kay Kristo. Kapag may sinugo si Satanas na isang marites at sinasabi sa akin na, uy, alam mo ba ang sabi ni ganito, ikaw daw ay ganito, nako.
pinahiya ka na sa maraming tao. Kapag ang pinakinggan ko po ay yung salitang, alam mo Barile, alam ko na yun ang kasunod. At ako naman ay madaling mag-react. Hindi ako nag-iisip ng tama o hindi ko binibigyan ng pagkakataon ng aking sarili para mag-isip kung anong gagawin na tama. Yung silak po ng damdamin ay yun ang aking naramdaman at mas napaka-advance ng aking isip. Kaya ito si Satanas ay talagang hinawakan din ang aking buong pagkatao ng mga nagdaang panahon. Bakit? Kasi kung ano ang maririnig ko, sugod agad, parang guerrilla. Parang si Gabriela Silang. Sugod mga kapatid, para mga guerrilla nung araw. Na hindi na muna pag-aralan kung ano yung pinapasa o ibinabalita ng mensahero ng Diablo, ano po. Kasi madalas yung agad-agad na resulta sa ating buhay, yung ipagtanggol yung sarili, yan. Kaya agad-agad ay umaaksyon. Pero kapag tayo po ay nasa Panginoon na, kung meron man tayong naririnig kahit hindi na talaga magandang balita o paninira sa buhay natin, kailangan po tayong mag-isip. At ang lagi kong iniisip sa panahong ito, kapag meron pong mga tao na gumagawa sa akin ng masama, ay iniisip ko na lang na ay wala pa kasi sa kanila ang paghahari ng Diyos. Kaya hindi pa nila nararanasan yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nagagawa pa nilang manakit ng kapwa. Kaya kayang-kaya pang pasukin ni Satanas ang kanilang mga buhay. Kaya nakakagawa sila ng hindi tama, kung kasalanan man o kasamaan man. Ano po? Ganyan po ang kaaway mandaraya. Noong araw po meron pang eksena sa buhay ko na alam naman ng Diyos. Yan, yung mga katwiran ng mga korap na Kristiyano o pulpol na Kristiyano. Sorry po sa aking nabigkas na word. Yung gagamitin pa natin yung mga salita na ganito. Alam naman ng Diyos na talagang naapi ako, kaya kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Kung minsan nga nagpapaalam pa sa Diyos na patayin ang ng away, di po ba? Sa tingin ba natin papayagan tayo ng Diyos sa ganong kaisipan o ganong damdamin? Damdamin na lang po yun ng isang tao na kubkob na ng espiritu ng Diablo. Kumbaga, dahil ang taong galit, ang taong nadidisib ng Diablo, ay hindi na naririnig ang boses ng Diyos. Dahil ang naririnig na lang niya ay ang boses ng Diablo at ang kanyang sariling boses. Kaya tuloy ang kaguluhan sa ganong uri ng tao. Ano po? Nakakalungkot pong isipin na sa pamagitan po ng pera, ng salapi, ay pinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit man po sa ating kapanahunan ay nagpapatayan, sorry po sa word ha, nagpapatayan ang mga magkakaibigan, ang mga magkakaibigang negosyante, magkakamag-anak na dahil po sa salapi, na dahil sa lupa, na dahil sa mga material na bagay. At wala pong ibang may pakana dyan, kundi ang Diablo. Nakakapasok ang Diablo sa buhay ng isang tao na mahina ang pananampalataya sa Diyos, mahina ang relasyon sa Diyos. Mga tao na nakatingin sa material na bagay, gaya ng mga salapi, mga lupain, mga material na bagay, mga pangarap, mga katanyagan. Kung ganyan po ang laman ng isipan ng isang tao, ay tiyak po talaga na madideceive ng kaaway. Natuwa, sabi po dito sa verse 5, natuwa sila sa kanilang pag-uusap.
at pinangakuan ng salapi si Judas, chapter 6, sumang-ayon ito at mula nooy humanap ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus ang di namamalayan ng mga tao. Natuwa pa, no, mga kapatid. Hindi na niya tinignan ang Panginoon kung sino ba ito talaga, na alam naman niya kung sino ang Panginoong Jesus na kanyang kasama araw-araw. Kaya lang nasilaw po siya doon sa pangako na salapi. At kapag binasa po nga natin ang kabuuan ng chapter 22 ng Lucas, hinagkan ni Judas ang Panginoon. At yun ang warning o tawag dito. Kapag nung hinagkan niya si Jesus Christ, yun, pinapabatid na niya sa mga manghuli na ito si Jesus Christ. At kapag binasa pa po natin itong kabuuan ng chapter 22, dumating po sa punto na hindi po pinatahimik si Judas ng kanyang konsensya. Kaya po siya ay nagbigti o nagbitin sa isang puno at hindi rin niya napakinabangan ang salapi na ibinayad sa kanya sa pagkakanulo niya sa ating Diyos. Tama po yun na damdamin, mga kaibigan. Kasi ang isang tao, kapag gumawa ng masama at biglang narinig o naramdaman ang konsensya, talaga pong hindi siya patatahimikin. Talaga pong hindi siya patatahimikin hanggang sa magulo na ang kanyang isipan. Kaya si Judas ay nagbigti sa puno o sa sanga ng isang kahoy. At sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, maging alerto po tayo, mag-ingat po tayo. Noong nakaraang Friday yata, okay, Friday, inaayos po yung aming covered court na napakaganda dito sa aming block. Kasi darating po ang mayor ng Calamba City. At lahat po ng mga senior citizen dito po sa aming barangay ang imimit ni mayor. At habang nag-aayos po doon sa covered court, doon po yan nakatambay ang aking mister tuwing umaga, doon nagpapahangin, naglalakad-lakad o kung ano man ang mga activities niya din doon. Nung nakaayos na po ang mga tao, umalis na sila lahat. At ang mister ko na lang naiwan sa covered court, tapos may nakita siyang isang cellphone, magandang klaseng cellphone, bago pa. At umuwi siya. May kinuha siya sa kanyang bulsa, pinakita niya sa akin. Sabi niya, nakakuha ako ng cellphone doon, wala nang mga tao doon, baka makuha pa ng iba. So kinuha niya. Ang unang pumasok sa isip ko ay ibalik sa may-ari. Kaya tinawag ko ang aking anak na bunso at ang sabi ko, hindi ako marunong magpindot-pindot ng cellphone. Patitignan mo nga, buksan mo yung cover niyan kung merong nakalagay, nakasulat sa likod para makilala natin kung sino ang may-ari. At purihin po ang Panginoon, pagbukas ni bunso ay nakita niya na ito pala ay pag-aari ng isang leader ng kabataan doon sa kabilang block. Kami ay nasa block 56. Ang batang yun ay nasa block 58 na may pamilya na rin. Kaya agad-agad na kinuha ni bunso yung cellphone at dinala doon sa may-ari. Alam niyo, mga kaibigan, sabi ni Satanas sa akin, sa aking isipan, ba't mo binalik? Wala pa namang tumatawag. Tsaka wala namang pangalan. Kumbaga yung logo lang ng grupo nila ang nakita ng anak mong bunso. Sira-sira na ngayon yung cellphone mo . Pwede mo nang maging cellphone mo ang cellphone na yun na nakita ng mister mo. Di mo ba, mga kaibigan? Ganon katindi ang
kaisipan ni Satanas na in-input sa ating isipan na magkakaroon lang ito ng buhay ang masamang isipan na yun kapag ating ginawa. Pero sabi ko, in Jesus' name, hindi namin yun pag-aari ang cellphone na yun. At ipinabalik ko kaagad kay Bunso at salamat sa Diyos at naibalik. Alam niyo po mga kaibigan, no? Ito lang po yung isang bagay. Kapag nakadampot o nakapulot po tayo ng isang bagay na hindi atin, huwag po nating pagnasaan na kuhanin o gamitin o ipagamit sa ating mga anak. Ako man po nung araw, nung hindi pa po ako Kristiyano, kapag meron pong nawala na bagay sa amin, ang bilis ng aking curse, ng sumpa mula sa aking bibig na, sorry po mga kaibigan, gusto ko lang talagang banggitin ang bagay na to para maging paalala po sa bawat isa, yung salitang kung sino man ang nakakuha ng aking pera o sino man nakakuha ng aking cellphone, gagamitin ko na lang po na example ito. O lahat ng bagay na nawala sa isang tao na hindi niya sinasadya, ang salita yan ay ganito, sana mamatay na siya, sana masagasaan siya, sana magkasakit siya, sana sumpain siya. O di po ba? Maraming salita ang isang tao na nawawalan ng isang gamit. Ngayon, kapag kinuha natin yun, kasalanan po yun dahil alam natin na hindi atin. Kaya po doon pumapasok yung sumpa sa isang tao mula doon sa may-ari ng mga bagay. O kahit may yung gumawa ng mali na may mga tao kasi na kapag nasaktan ang damdamin, ayaw tawag dito, hindi nakikipaglaban ng pisikal sa pisikal, kundi sa bibig. At kapag binigkas ng bibig, at ang taong yun ay bukas na bukas sa kasalanan, papasok po yung sumpa. Yung sumusumpa ay hindi naman anak ng Diyos yun. Anak din ng Diablo yun. Yung gumawa ng masama ay na-deceive din ng Diablo yun. Kaya yan po ang nakakatakot mga kaibigan. Naalala ko nung araw hindi ko po maalala kung kapatid ko yun. Sabi pala nung kuya ko, madapa ka sana. Ay nadapa nga daw po. O di po ba? Kaya ang bibig po ay makapangyarihan. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay po sa ating mga bibig. So, balikan po natin ito si Judas Iscariote. Nang dahil po sa paghahangad niya doon sa salapi na naipangako sa kanya, tumalikod siya sa Panginoon. Ipinagkanulo siya niya. Hindi niya na naisip na itong Jesus na kasama niya araw-araw ay ito ang may-ari ng buhay niya. Kaya siyang pagpalain. Kaya siyang paunlarin, pero na-focus ang isipan at puso ni Judas doon sa kakaunting salapi na ipinangako ng mga tao sa kanya. Yung mga hired killer, meron ako napanood na isang programa sa TV. Sabi nung isang announcer o tagapamalita ng mga nangyayari sa buong kapuluan. Tinanong niya yung kanyang in-interview na haired killer pero hindi niya malabo yung mukha. Sabi nung isang anchor na yon, magkano ang binabayad sa iyo bawat pumapatay ka ng isang tao? Ang sagot niya ay ganito, ay kapag kaibigan, kahit isang buting gin lang anya, okay na. Grabe po, grabe. Walang habag, walang awa, walang mercy. Mas pinaburan niya pa yung kanyang kaibigan at sa halaga ng isang buting alak, pinatay niya yung tao na kaaway ng kanyang kaibigan. Ganyan po ang
trabaho ni Satanas sa buhay ng isang tao. Kaya mga kaibigan, itong verse 3 na nagsasabi na noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Ito po si Judas ay lingkod ng Panginoon. Hindi po ito kung sino-sino lang. Lingkod po ito ng Diyos, pero napasok pa, nadisib pa ng kapangyarihan ni Satanas. Pumasok pa, sabi dito sa salita, pumasok pa si Satanas sa buhay ni Judas. Kapag nakapasok na, talagang magmamaniobra na yun, di po ba, ang driver? Kahit gaano pa kalaking wheeler yan, kahit 14-wheeler yan, o kahit isang buong bus yan, di po ba? Nakasalalay ang buhay ng mga pasahero sa driver. Na kayang-kaya niyang imaniobra yung buong sasakyan, paliko man yan, paakyat man yan, paahon man yan na kalsada, ay kaya-kaya pong maniobrahin ng isang driver. Kapag si Satanas naman ay nakapasok na sa buhay ng isang tao, ay sunod-sunuran na po yan. Pag sinabi ni Satanas, pumatay ka, magnakaw ka, magchismis ka, manira ka, manghusga ka. Kumbaga ang tao ay wala ng kapangyarihan pa na salagin kung anong inuutos ng diablo sa kanyang buhay. Kaya maraming salamat po na sa bawat araw ay nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ang nagpapaalala sa atin. Gabay natin para makapamuhay po tayo ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang isang tao na nagkukulang na sa salita ng Diyos, nagkukulang sa pakikinig ng salita ng Diyos, nagkukulang sa pananalangin, talaga pong pwedeng ma-deceive ng kaaway. Yan nga pong mga tunay na lingkod ng Diyos, na talagang matitindi na lingkod ng Diyos, ay nadideceive pa. Naalala ko po yung sikat na pastor sa Amerika. Bumagsak ang ministeryo na kanyang pinamumunuan dahil po na-deceive siya ni Satanas. Pinadalhan siya ng babae. At nadaya po siya ng diablo. So marami pong paraan si Satanas para po makapasok sa buhay ng isang tao. Kaya nga po lagi tayong may panalangin. Pagising natin sa umaga, meron tayong panalangin, Panginoon, pakabalutan mo po ako ng banal mong dugo. O banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Balutan mo rin ng banal na dugo ang aking buong sambayan, ang aking mga anak, mga manugang, mga apo, asawa, o kung saan pa makarating ang ating panalangin. Balutan mo, Panginoon, banal mong dugo upang sa ganun hindi madaya ng kaaway. Ganyan po lagi ang ating panalangin tuwing umaga. Po. At number 1 po, itong salapi ang dahilan kung bakit si Judas ay ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus. At ngayong umaga nga po mga kapatid, ay isa po itong paalala ng ating Diyos. Hindi ko na po pakahaba-habain mga kaibigan itong aking sharing ngayong umaga. At pagpasensyahan nyo na ha kung ano po yung ibinibigay lamang ng Diyos sa akin na kakayahan, kaalaman, karunungan na magbahagi ng salita ng Diyos, ay ito lang din po ang aking maipapasa sa inyo. At nawa po ay meron po kayong nakukuha na mga magaganda. Higit sa lahat, talagang may makukuha po tayong maganda dahil salita po ng Diyos ang ating binabasa. At bago po tayo magtapos mga kaibigan, tayo po ay muling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi po kami ma-deceive o madaya ng kaaway o ng diablo. Punuin niyo po ng inyong pag-ibig ang aming mga puso, na patuloy ka naming mahalin buong puso, buong isip, buong lakas. At mahalin din namin ang aming kapwa na gaya ng aming pagmamahal sa aming sarili, upang hindi po kami makapag-isip ng masama laban sa aming kapwa at hindi rin namin masaktan, Panginoon, ang iyong puso.
Ama, maraming salamat po sa salita mo sa araw na ito. Nawa ay patuloy na tumimo ito sa aming mga puso. Tulungan niyo rin po kami na lumayo sa tukso ng kasalanan upang hindi po makalapit sa aming mga buhay ang gawa, banta, plano ng dyablo. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat din po, O Diyos, sa mga nakinig at nakiisa sa pagbabasa at pakikinig ng iyong salita. Pagpalain niyo po kaming lahat at pagpalain niyo po ang inyong salita sa aming mga buhay. Ito rin, O Diyos, ang maipasa namin sa aming mga pamilya, mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anak, kaibigan, upang sa ganun, Ama, ang iyo pong nais na ipaalam sa amin sa araw na ito ay malaman din po nila. Malaman namin lahat, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo at pinapasilihan ko po ng banal mong dugo at ng inyong kapangyarihan ang aming pagbabasa at pagbabahagi ng iyong salita sa oras na ito. At sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na parangal, ang papuri, ikaw po ang karapat-dapat na tumanggap ng pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na dakila, buhay, banal, at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkipisan ng banal na Espiritu Santo. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig upang kung may area man po ang buhay natin na labas-masok pa ang dyablo, ito po ay masasaraduhan ng kapangyarihan ng Panginoon upang hindi na po makagawa ang dyablo sa buhay ng isang tao na may kahinaan. Isa pong magandang araw muli sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Amen.